Okay, manalangin po tayo. Diyos naming Ama sa langit, salamat po muli sa araw na ito, sa linggo po sa Philippines, saka sa Germany at dito po sa North American region, Panginoon, ay Saturday ng gabi. Pero kahit po magkaiba yung oras namin at magkalayo po kami, nandun pa rin po ang inyong presensya na nagagabay po sa amin. Nawa sa aming pag-aaral po ng inyong salita sa araw na ito, patuloy po kaming maging matatag sa aming pananampalataya at hindi lang po kami magkakaroon ng kaalaman or knowledge, but maipapamuhay po namin ang aming pag-aaralan sa araw na ito. Salamat po muli sa mga tao na kasama po namin sa grupo na ito at sa mga makikinig din po sa amin sa Facebook at sa YouTube. Mamaya-maya po, Panginoon, pagkatapos ng recording. But ngayon, Panginoon, hinihiling po namin ang inyong presensya, ang inyong gabay at karunungan upang maunawaan po namin ang aming pag-aaralan sa araw na ito. Ito pong panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so kung may mga Bibles po kayo, English man o Tagalog, ilagay niyo po sa Isaiah 65 verses 17 to 25. Babasahin ko po rin po ito sa Tagalog. Okay? So ang pamagat po ng ating pag-aaral na A Better World is Coming. So ito pong pag-aaral natin, no? Itong 9 verses po nito sa Isaiah 65, makikita po natin yung susunod na timeline do sa prophecy, no? Yung after po ng tribulation period sa pinag-aralan po natin sa Revelation sa nakaraang mga buwan, no? At taon, susunod po sa tribulation period yung tinatawag na millennium or 1,000-year reign of the Lord Jesus Christ dito po sa lupa. At pagkatapos po noon ay yung eternity, yung sinatabi nating new heaven and new earth. So itong passage po na to sa 17 to 25, mixture po ito. So medyo baka malito kayo, no? Pero pinagsama po ng propeta na to na sa Isaiah, yung mangyayari po during the 1,000-year reign sa millennium at dun po sa eternity, yung new heaven and new earth, yung bagong langit at bagong lupa o mundo na gagawin po ng ating Panginoon. So magkasama po niyang i-discuss to, pero importante po dito hindi lang po yung malaman natin kung ano po mangyayari sa ating future, but importante po sa ngayon po, paano natin maipapamuhay yung mga mauunawaan po natin sa ating pag-aaralan sa araw na ito. Okay? So a better world is coming. Isaiah 65, 17 to 25. Okay? So lahat po tayo, no? Naglulong po tayo for a better world, especially sa panahon po natin ngayon, no? Kahit saan po tayo naninirahan, anuman po ang ating kalagayan sa pamumuhay, mahirap po talaga. Okay? Yan po isang bagay na hindi natin pwedeng maitatwa, no? Talagang kailangan natin ng better world. Okay? Pero katulad nga ng pinag-aaralan po natin, especially pag tumungo po tayo sa aklat ng Revelation o aklat ng pahayag, ay talagang kita po natin hindi po magiging better itong mundo po nito. Magiging worse pa po as days go by. At dahil po yung kasalanan lalong lalala at yung kasamaan ng tao ay magiging lalong matindi. At makikita po natin yan saan man po tayo naninirahan sa ngayon. So lahat po tayo, no, nananalangin, no, na magkaroon ng better world. Pero yung better world po niya, mangyayari po yan pag dumating na po yung millennium at yung eternity. Okay? So yung tinatawag natin new heaven and new earth. Okay? So karamihan po ng mga tao, may mga tao nakausap din ako minsan dahil nag-expect po sila na magkaroon ng better world po tayo. Sabihin po nila, very chaotic na po ang buhay natin ngayon. Tapos sabihin pa nga nila, I'm missing the good old days. Remember po, no? Si Mami AJ, si Ma'am Babes. So, at karamihan din po sa atin, no? Yung mga good old days po natin. Remember, nung nandun po tayo sa high school or yung mga ating mga magulang back in the 50s, 60s, no? Kung tutuusin, mas maganda po ang pamumuhay sa mga panahon na iyon. Okay? Kahit na yung panahon na yon, nagko-complain po tayo, no? Nagrereklamo. Kumpara po sa mga 40 years ago, back in the 80s, mas maganda po at talaga ang kalagayan ng mundo. So ngayon, mas pangit po, mas malala. Maaring mas progressive po ang mundo ngayon,
mas mayayaman ng mga tao, pero yung problema, mas matindi po kumpara po nung mga 40 years, 50 years ago. Okay? So, napaka-chaotic po talaga ng ating mundo ngayon. Kaya nga po itong Isaiah 65, ito po yung pangalawa sa kahuli-hulihang chapters sa Book of Isaiah. Makita po natin dito yung new heaven and new earth saka yung millennium na kung saan si Jesus po ang magiging ruler ng buong mundo for 1,000 years. Okay? At makita po natin dito na hindi lang po gagawa ang Panginoon ng pagre-repair, no? Hindi po niya i-repair lang tong heaven po na outside our earth, saka itong earth po na to, kundi gagawa siya ng bagong langit at bagong mundo. Okay? So hindi po niya basta ipapatch lang. Tayo po pagka meron po tayong ginagawang mga bagay, no? O kaya may nire-repair po tayo. For example, sira yung mga damit natin, pinapatch lang po natin, tinatahi natin para magamit pa rin natin. Pero yung gagawin po ng Panginoon sa darating na kinabukasan po natin, in the future, near future po natin, gagawa po siya ng panibagong mundo at panibagong langit. Okay? So, ang pangunahin po natin kaisipan ay ito po, God promises His people, tayo po yon, a new world. At yung new world po nito, tatlo po ang ingredients. Yung new world na meron pong joy or kasiyahan, kagalakan. Yung tunay po na kasiyahan, kagalakan, hindi po lang happiness. Real joy. Pangalawa, meron pong peace or kapayapaan. At pangalawa, at na ito po ang pinaka-importante, life that never ends or eternal life. Okay? Remember po, pag tayo po mga mananampalataya kay Kristo ay nasa langit na, habang buhay na po tayo doon, no? Forever po 'yon. Wala pong limit. Ang buhay po natin dito sa mundong ito may limitasyon. Okay? Mamamatay po tayo. Pero pag nasa langit po tayo, forever na po 'yon. Walang hangganan ang buhay po natin doon. Okay? So yung joy, peace, and life that never ends, yan po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Okay? So tingnan po natin yung verses 17 to 18. Ito po yung pinapangako ng Diyos na bagong mundo na punong-puno ng kasiyahan or kagalakan. Tinatawag nating joy. Okay? So 17 po, sa Tagalog po ito. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit. See, tignan po, mga bagong langit. Okay? So, kasi po sa Biblia, there are three kinds of heaven or three aspects of heaven. Ang unang heaven po, yun yung atmosphere po outside the earth. Okay? Yung sinasawag nating space right outside the earth. Okay? At yung pangalawang heaven po, yun yung the rest of the universe na hindi pa po nasasaliksik ng kung sino mang tao, that it will take so many thousands or even probably millions of light years to reach yung other places sa universe. So yung pangalawang heaven po yun. Ang pangatlong heaven, yun po yung langit na pinapanirahan po ng ating Panginoong Diyos at ng Panginoong Hesukristo at ng banal na Espiritu. Okay? So yung third heaven po niyan, hindi po yung babaguhin dahil yun po yung permanent dwelling place ng ating Diyos of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung dalawang heaven po, outside the earth, yun po ang babaguhin po ng ating Panginoon. Okay? So magkakaroon ng mga bagong langit at ng bagong lupa. At ito po, isa pa, ang mga dating bagay ay hindi maalaala o mapapasa isip man. Ito po yung maaari po nating sagutin sa mga tao kasi minsan isa sa inyo or even sa aming iglesia, may mga nagtanong sa amin, Pastor, paano ba sa new heaven and new earth? Maalala pa ba natin yung mga memories natin nung nandito po tayo sa lupa, nung tayo nabubuhay pa sa mundong ito? Maaring ito po yung sagot, no? Sabi po dito, ang mga dating bagay ay hindi maaalala o mapapaisip man. Okay? So, ibig sabihin lahat po makakalimutan natin dahil ang mararanasan lang po natin ay yung mga bagay sa langit at sa bagong lupa na gagawin po ng ating Panginoon. Okay? So verse 18 sabi ito, dahil meron pong bagong langit at bagong lupa, sabi po ng propeta sa verse 18, ngunit kayo'y mga tuwa at mga galak magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat narito aking nililikha na kagalakan ang Jerusalem at kaligayahan ang kanyang bayan. So kita po ninyo, ito po yung new world filled with joy. Okay? So sabi po sa Revelation, yung
heaven, the New Jerusalem will descend from heaven. Okay? Pupunta po siya sa lupa, sa bagong lupa, bagong mundo na i-create po ng ating Diyos. Okay? At isa pa po, bago po tayo magpatuloy, kita po natin dito, no, apat na beses yung binanggit yung tungkol sa joy. Una-una sabi, ngayon mga tuwa at mga galak. Okay? Pangalawa, tapos sabi niya, aking nililikha na kagalakan ang Jerusalem at kaligayahan. Okay? So kita mo, apat na beses sa verse 18 lang po yung joy. So ang pinaka-basic characteristic ng new heaven and new earth na gagawin po ng ating Diyos ay kagalakan or joy, kasiyahan at kaligayahan. Okay? So bago po tayo tumuloy, gusto ko lang malaman ninyo, no, yung salita na ginamit po dito, nilikha. Sa English po, yan yung tinatawag nating create. Hindi lang po make. Kasi meron pong malaking pagkakaiba ang create sa make. Pag sinabi po nating create, yun po ay ang Diyos lamang po pwedeng gumawa. Kasi ibig sabihin po ng create, to make something out of nothing. Okay? So ang Diyos lamang po ang makakagawa ng anumang bagay out of nothing. Wala po siyang kailangan na resources. Wala po siyang kailangan na pagbasihan na anumang bagay. Pwede siyang gumawa ng anumang bagay out of nothing. So yun po yung tawag na create. Kaya nga po yung mga tao, we cannot create anything. Kasi ang tunay na meaning ng creation is to make something out of nothing. So tayo po, mga tao, we can make something out of something also, right? Kaya kung pinagsabi natin, makakagawa ako ng toy na aso o toy na pusa galing dito sa mga Play-Doh, okay? Or mula sa mga Lego blocks, yun po make, hindi create. Dahil Diyos lamang po makapag-create. At yung word na create, alam po natin, unang-unang binanggit yan sa Genesis 1:1. Sabi po doon, in the beginning, God created the heaven and the earth. Okay? So, only God can create. Tayo po, we cannot create anything. We can only make something out of something also na meron po tayo. Okay? So, nakita po natin dito sa two verses na to, God creates a new heavens and a new earth. Okay? Mga bagong langit at bagong lupa. Okay? So, again, this will happen after the 1,000 year na pamumuno ni Kristo dito po sa lupa. Okay? Pangalawa po, former troubles are forgotten. Okay? So, lahat ng mga troubles, lahat ng mga bagay, sabi dito, ang mga dating bagay. Okay? So, ibig sabihin dating bagay, maaaring hindi lang po yung troubles, but lahat yung mga magagandang memories din po natin will be forgotten according to this passage. Okay? But wag niyo pong i-accept yun as dogmatic. Ibig sabihin ko po, hindi ko po sinasabi na yun ang dapat yung paniwalaan. Dahil ito lang po yung sinasabi sa Biblia. Na hindi po natin sure kung talagang lahat ay makakalimutan natin. Pero sabi po dito, ang mga dating bagay, yung mga former things, okay, that include troubles, saka yung mga good memories will be forgotten according to this passage. Okay? So, hindi ko po generalize. Maaari po mangyari yon, okay? Dahil ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pangatlo po, joy will replace all sorrow. Okay? Alam po natin sa langit, bagong lupa, wala na pong pag-iiyak-iyak. No? Hindi na po tayo iiyak. Kaya nga po inisip ko, totoo talaga, former troubles are forgotten. Kasi kung maalala po natin yung mga former troubles natin, yung mga namatay na loved ones, o kaya hindi sila nakakilala sa Panginoon at sila ay nasa impyerno, hindi na po maalala yon kasi joy na lang po ang mananaig na emosyon sa langit. Wala na pong sorrow, wala na mong iyakan. Okay? No more tears, no more sadness. Okay? So, pero meron pong joy kasi yung mga mahal natin sa buhay, although hindi na po ganun ang relasyon natin dahil wala pong relationship doon. Wala ng father, mother, walang husband and wife, kundi lahat po tayo magkakapatid sa Panginoon. Yun lang po ang joy na makikita natin bukod sa worship natin of the Lord God, yung joy na makita po natin yung mga loved ones natin na nandun po sa langit. Kaya nga po, lagi ko pong nire-reiterate sa bawat isa sa atin, yung mga mahal natin sa buhay especially, no? Yung mga malapit sa puso natin, i-share po natin sa kanila ang mabuting balita dahil nais natin po silang maging Kristiyano rin po. At kung gayon, makikita rin po natin sila sa langit.
Okay? So joy replaces all sorrow. So sa ngayon po, paano natin ipapamuhay? Kasi matagal pa po yan siguro. Maaring next year yan mangyari or many years from now, no? Yung bagong langit at bagong lupa. Sa ngayon, ano pong gagawin po natin? Kasi marami po mga tao, katulad ng mga taga-Thessalonica, no? Dahil alam nila darating na ang Panginoong Sus sa panahon nila. So nagtamad-tamaran na sila. Hindi na sila nagtatrabaho. Naghihintay na lang sila sa kanilang mga bahay para po sa pagdating ni Kristo. Eh, hindi naman dumating si Kristo during their time. Okay? So, ganoon din po tayo. Alam natin darating na po si Kristo anytime, any moment, pero hindi po natin alam kung kailan yung eksaktong moment. So, for the meantime, ano pong gagawin natin habang naghihintay? Okay? So, una-una po, do not let today's pain define tomorrow's expectations. So, sa ngayon po, kung meron kayong mga paghihirap, mga pananakit, hindi lang po yung sa katawan, kundi pananakit ng kalooban o mga sama ng loob, huwag niyong pabayaan na makaapekto yon sa inyong pag-asa sa darating na bukas. Okay? Napaka-importante po na yung kinakaharap po natin sa ngayon at sa kinabukasan, yun po mas importante. Okay? Lagi po tayong mag-expect ng maayos at ng maganda galing po sa ating Panginoon. Pangalawa po, let the joy of God's future start reshaping your attitude today. Okay? So hindi lang po yung mga karanasan natin, kundi yung attitude din po natin. Dahil alam natin ang Panginoong Diyos ay ang Panginoong Diyos darating na po in the very near future. Ano po dapat na attitude po natin? Okay? Dalawang words po ang iwanan ko sa inyo. Wait, okay? Wait expectantly. Hintayin po natin ng may longing ang pagdating po ni Kristo. Yung talagang inihiling natin sa ating panalangin na, Panginoon, dumating ka na, Maranatha, Jesus, please come back very soon. Yun po yung waitful o hopeful expectation. Pangalawa po, work while you wait. Habang naghihintay po tayo sa pagdating ni Kristo, patuloy po tayong magtrabaho para sa Panginoon. Patuloy nating ipahayag ang mabuting balita. Kung tayo po'y miyembro ng ating mga iglesia o nag-a-attend po tayo sa isang iglesia, magsilbi po tayo sa Panginoon through that church. Okay? Kung di mo wala naman po tayong church, katulad ng iba po sa inyo, then pwede po nating gawin na tayo po ay magsilbi sa ating mga kapitbahay. Okay? Pakitaan natin sila ng kabutihang loob at especially pakilala natin sa kanila si Kristo kung sila pa po ay hindi mga Kristiyano. Pangatlo, when your heart feels heavy, okay? Kung talagang masama ang pakiramdam nyo sa puso ninyo, remind yourself, God has joy waiting for me that this world cannot touch. Okay? So lagi niyo sasabihin, ngayon na hirap ako, masama ang loob ko, hindi ko na makakayanan ito. Pero alam ko, merong joy na mangyayari sa akin in the future. At yung joy na yun, hindi pwedeng alisin yun ng kung sino mang tao. Ako mismo, hindi mawawala ang makapag-aalis ng joy na yon. Ang aking kapwa-tao, hindi makapag-aalis ng joy na yon. Kahit itong mundong ito, ano ba manggawin ng mundong ito sa akin, hindi mawawala yung joy na yun. Kasi remember po, ang difference between joy and happiness, joy depends on Jesus, happiness depends on happenings. Okay? So, tayo po joyful kahit na po masama ang ating mga karanasan o hindi maganda ang sitwasyon sa buhay dahil si Kristo po ay nasa ating buhay. Ang mga tao po na sinasabi sila, happy sila, pero hindi joyful kasi yung kasiyahan po nila nagdidepende sa mga happenings po sa sitwasyon ng buhay. Eh alam po natin, ang ating mga sitwasyon, ang ating mga karanasan, ang ating emosyon, pabago-bago po yan. Pero si Jesus po ay never na magbabago. Jesus never fails. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Unchanging po ang ating Diyos. Kaya magkakaroon po tayo ng joy kung tayo po ay magtitiwala lamang sa Kanya. At yun po sinasabi sa Psalm 30 verse 5. Basahin ko lang po, no? Sa Psalm 30 verse 5, okay, sa Tagalog version po, ito po yung sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang kanyang galit po ng Diyos ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal na magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Okay? Sorrow may come in all throughout the night, no? Meron pong sorrow tayo or sadness, but joy comes in the morning.
Okay? So yun lang lagi po nating inaasahan na kahit na ngayon po Sunday dyan sa Philippines, dito po sa akin Sabado ng gabi, maaaring yung day po ninyo did not go well, no? Hindi maganda yung mga karanasan nyo, pero meron kayong pag-asa dahil kay Jesus na yung darating na bukas ay mas maganda kumpara sa araw po ninyo ngayon. Okay? Remind yourself, God has joy waiting for me. Okay? So, punta naman po natin ang susunod na part po ng ating pag-aaral dito po sa Isaiah, okay? 65. Okay? Balik lang po ako doon. Isaiah 65 verses 19 and 20. Okay? A new world where life never ends. Okay? So sabi po dito ng Biblia sa verse 19, at ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan. At ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya o ang tinig man ng daing. Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay o ng matanda man na hindi na lubos ang kanyang mga kaarawan. Sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang at ang makasalanan na may 100 taong gulang ay susumpain. So, dito po sa verse 20, sinasabi naman po dito, hindi na po yung new heaven and new earth. Dito po nag-switch po si Isaiah sa millennial reign of Jesus Christ. Kasi dito po, binanggit niya, ang mga bata mamamatay ng 100 years old. Okay? Mga tao po, aabot po sila sa 100 years old, even more than that, parang sa time po ni na Abraham, Isaac, and Jacob. Okay? Matagal bago sila mamatay, pero mamamatay po sila. So, hindi po ito yung new heaven and new earth. Dahil doon po sa millennium reign ni Jesus Christ, yung 1,000-year reign dito po sa mundo, matagal po ang buhay ng mga tao kumpara po sa ngayon, pero mamamatay din po sila. Dahil doon sa 1,000-year reign, si Jesus Christ po ang leader. He will rule with righteousness. Okay? Matuwid po ang kanyang pag-rule. Pero it doesn't mean po na may mga tao na laging susunod po sa kanya. Katulad po sabi dito, ang mga makasalanan. See? So kita po ninyo, sa 1,000-year reign ni Jesus Christ, marami rin po mga makasalanan. Okay? So dahil, again po, tandaan po natin, ang mga tao, kahit po mabubuhay sila sa mundong iyon for 1,000 years, sa reign po ni Jesus Christ, kahit matagal po sila bago mamatay, meron din po makasalanan. May mga tao pa rin na rebelde pa rin kay Kristo. Okay? Pero tandaan po natin uli, hindi po nabanggit dito sa ating verses dito sa aralin po natin. Dito po sa 1,000-year reign ni Jesus Christ, wala po si Satanas. Dahil po for 1,000 years, he will be bound and chained sa bottomless pit, yung tinatawag nating abyss. Nando po yun sa Revelation. Okay? So 1,000 years, hindi po makapaglipa na si Satanas at ang kanyang mga demonyo, kanyang mga evil angels. Pero paano po magkakasala mga tao? Tandaan po natin, ang pagkakasala ng tao ay hindi po galing kay Satanas o sa ibang tao. Ang kasalanan po natin ay galing po sa sarili natin. Dahil yung mga tao na pupunta po sa 1,000-year reign, yung mga mapapanganak po, no? Kahit na po ang mga taong magpo-populate ng bagong earth, ng earth nung time ng millennium reign of Jesus Christ, kahit na po yung mga tao doon, yung mga adult ay righteous po sila dahil sila po ay followers ng Jesus Christ, magkakanak po sila. Okay? Magkaroon po sila ng pamilya, mga anak, at yung mga bata na yon na ipapanganak ay magkakaroon po rin ng choices, ng free will. At iba po doon, magre-rebelde kay Kristo. Okay? So again, sinasabi ko po ito kasi kailangan natin maintindihan na ang mga tao po na especially lahat po tayo na makasalanan, minsan pag nagkakamit tayo ng kasalanan, sinasabi po natin, the devil made me do it. So biniblame natin ibang tao. Tandaan po natin, tayo po nagkakasala, hindi po dahil sa demonyo. Yes, tinutukso tayo ng demonyo o ibang tao tinutukso tayo, pero tayo mismo ang gumagawa ng desisyon na magkasala. Okay? So, we cannot blame any other people dahil tayo po ang reason kung bakit tayo nagkakaroon ng kasalanan. Okay? So, a new life where life never ends. Sa millennium reign, sabi ko nga, matagal ang buhay ng tao. Pero sa new heaven and new earth, forever po, no? Walang kamatayan ng mga tao. So, tulad sabi ko po, no more weeping or crying. Okay?
Pangalawa po, death no longer interrupts life, right? So may mga tao na more than 100 years old at sa kanila bata pa yon, no? Pero sa atin matanda na nga yun, no? Death no longer interrupts life. Then pangatlo po, no more tragedy or loss. Okay? Especially do sa new heaven and new earth. Wala na po yung mga bagay na yon. Okay? So, paano po mapapamuhay yung natutuhan natin, no? Tukol sa new heaven and new earth saka dito po sa millennium reign of Jesus Christ. Una-una, yung promise po sa atin ng Diyos na eternal life, maging comfort po sa atin yon. Kung halimbawa tayo'y namatayan po, no? At nakatayo po tayo sa gravesite, sa sementeryo, alalahanin nila natin na kung ang taong mahal po natin sa buhay ay alam natin na Kristiyano, that will be comfort to all of us. Dahil maaring ngayon nawala siya, pero alam natin, he is in a better place. And not only better, but he is in the most beautiful place actually. Right? At tayo po susunod lang. Una-una lang po tayo talaga. So yun ang comfort po natin. Nag-uuna-una lang tayo. Pero lahat po tayo, kung tayo po'y tunay na mananampalataya kay Kristo, doon din po tayo papatungo. Yung nga lang, nauna lang nga sila. Okay? So yun ang promise of eternal life. Tayo po mga Kristiyano, pinangakuan tayo ng buhay na walang hanggan ng Diyos nung tayo po ay nagtiwala kay Kristo. So again, yung mga makikinig po sa amin sa recording na ito, Kristiyano na po ba kayo? Bakit po tinatawag ninyo sarili niyo na Kristiyano? Ang panging Kristiyano, ibig sabihin po noon, meron po kayong personal na relasyon o ugnayan kay Kristo Jesus. So paano po mangyayari yon? Una-una, i-acknowledge po ninyo, recognize po ninyo na kayo po ay makasalanan. Okay? At hindi nyo pwedeng itatwa yan, no? You cannot say na, I'm not a sinner because I'm not a criminal. No. Lahat po tayo makasalanan. Yan po yung sinasabi ng Biblia. For all have sinned and come short of the glory of God. So dahil tayo po lahat ay makasalanan, saan po tayo papatungo? Dalawa lang po, heaven or hell. Pero dahil tayo makasalanan, dahil sa heaven po, sabi ng Revelation, walang sino mang makasalanan doon. Lahat po ng mga tao doon ay matuwid. So hindi po tayo pwedeng pumunta sa heaven. So by default, sa impyerno po ang pupuntahan natin. Default. Ibig sabihin, you don't need to make a choice. Pupunta po tayo doon diretso sa impyerno. Pero ito po mabuting balita. Si Kristo Jesus po pumunta po dito sa lupa more than 2,000 years ago. Sabi po nila around Christmas time nga, December, pero most commentators and historians would say he was born around springtime, no? Here in North America, yung mga timing na ganun, springtime. Pero it doesn't really make a difference kung ano mang panahon siya pumunta. Importante is the fact that he came to this earth. Bakit po siya pumunta sa mundong ito? He came to this earth to die on the cross for all our sins. Dahil siya lamang po ang tao na perpekto po. At sabi po ng Diyos, ang makapagliligtas lamang ng mga tao sa kanilang mga kasalanan, lahat po tayo, sa ating mga kasalanan, ay isang perfect na tao, yung perfect lamb, na isa-sacrifice po niya ang kanyang buhay. At si Kristo lamang po, from the time that He was born until now and even in the future, siya lang pong taong perpekto. Wala pong sino mang taong perpekto. At kailangan po niyang i-recognize yun. Kayo po, na nanonood sa amin ngayon. Wala pong perpekto. At dahil hindi po tayo perpekto, kailangan po natin ng tao na perpekto na magliligtas po sa ating mga kasalanan. At si Kristo po yun. So, sabi po ng Biblia, ano pong gagawin natin para ma-reverse yung ating destinasyon? Instead na impyerno, mapunta tayo sa langit. So, sabi po ng Biblia, repent and believe the gospel. Ano po ang gospel? O ang tinatawag natin minsan na ebanghelyo or mabuting balita. Ang gospel po ay sinasabi po ganito, si Kristo ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, si Kristo ay inilibing or ibinurol, at si Kristo ay nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Okay? So, ibig sabihin po, siya lang po ang daan papunta sa langit. Sabi po niya bago siya mamatay, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
So siya lang pong daan papunta sa langit. Wala na pong ibang daan. Hindi pong relihiyon, hindi po yung iglesia na pinupuntahan po ninyo. Kahit na po yung iglesia po niyo, sabihin nyo, Christian church to, or church to na talagang nakabase sa Bible at ang mga tao dito ay Kristiyano. It doesn't mean that you'll become a Christian at pupunta kayo sa langit. It doesn't mean also na kung ang parents po ninyo, ang mga kapatid ninyo ay Kristiyano, automatic Christian po kayo. You need to make a decision. Kaya nga sabi po, repent and believe. Okay? Tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan at humarap kayo kay Kristo at maniwala kayo sa Kanya. Ibigay po ninyo ang kanyang buhay sa Kanya. You offer po ninyo. Sabi po niyo, Panginoon, I'm calling on your name. I want to believe sa ginawa po ninyo sa krus. Namatay kayo para sa aking kasalanan, inilibing at nabuhay na maguli. At yun, commit your life to the Lord Jesus. Surrender, no? Surrender po ninyo. Ibigay niyo yung buhay po ninyo. Kasi si Jesus po ay hindi lang po Savior po ninyo. Siya rin po ay Lord. So kung siya po ay Lord, ibibigay niyo po yung inyong buhay para po siya ang maging ruler. Siya po ang maging leader. Siya po ang maging guide ng inyong buhay. So ganun po. Acknowledge that you are a sinner, believe, repent and believe the gospel, and then surrender and commit your life to the Lord Jesus Christ. Okay? Mamaya po, pagkatapos po ng ating discussion dito, I can lead you into a moment of prayer kung kayo po ay nais po niyong tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa po, kung kayo po ay sa ating application, let the promise of God give you strength when your body or heart feels weak. Okay? So tayo po mga medyo may edad na po, no? Sa buhay na ito, minsan po talaga nananakit na, lalo na pag malamig ang panahon, masakit ang mga buto natin, mga kasukasuan, or ano man ang nararamdaman po natin, no? Pero again, yung mga promises ng God ang makapagbibigay sa atin ng comfort at ng kalakasan. At alam po natin, nandun pa rin yung hope natin na in the future, pag nasa langit na po tayong lahat, perfect na po yung body natin. Wala na po yung mga joint pains, wala na yung mga high blood pressure, mga iba-ibang problema sa katawan, no? Wala na po lahat yan. Perfect na po ang ating body. Pero sa ngayon po, kailangan tayo magtiwala at patuloy na humingi ng kalakasan sa ating Panginoon. At alam po natin, pag humingi tayo ng anumang bagay na maganda po, bagay na makatutulong po sa ating pananampalataya kay Kristo, ibibigay po niya iyon. Pangatlo po, let it remind you, yung eternal life po na bibigay sa atin ng Panginoon, that death doesn't get the last word, but God does. Okay? Ang last word po sa ating buhay, lagi po ang Diyos. Okay? So sinabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15, sa Korinto po, unang Korinto 15, 55 po. Ito po towards the end ng chapter. Ito pong chapter 15 is a great chapter po na tinatalakay po ni Apostol Pablo ang tungkol sa ating resurrection, yung pagkabuhay po natin into eternal life sa heaven po. Yung magkakaroon po tayo ng immortal bodies, incorruptible bodies. Okay? So dito po sa 55, sandali lang po, ini-scroll ko lang dito sa aking Biblia. Verse 55, sabi po dito, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo or yung sting? Okay? So ibig sabihin po nito, yung kamatayan po natin, yung physical na kamatayan, kasi po wala na po tayong spiritual death. Kung tayo po yung mga Kristiyano, we are no longer spiritually dead. We are spiritually alive. Pero yung mga hindi pa po Kristiyano, sila po ay spiritually dead pa. Okay? Dahil si Kristo ay nasa ating buhay, pumasok na po sa ating buhay, sa ating puso, ang banal na espiritu, kaya tayo po ay spiritually alive. Okay? So sabi po dito, wala nang kwenta po yung kamatayan. Okay? So pag namatay po ang mga Kristiyano, we are directly going to heaven. Yung soul po natin. Kung wala pa po yung rapture, no? Kung bago dumating si Kristo through the rapture, namatay tayo, yung soul po natin, kaluluwa natin, nasa langit na po diretso yun. Kaya ang tawag po minsan ng mga tao sa ating kamatayan bilang Kristiyano ay parang natutulog lang tayo, no? Parang natulog tayo at nawala yung
kaluluwa natin sa ating katawan na physical, itong katawan natin na corruptible, na mortal, magdidecay po ito, at yung kaluluwa natin punta sa langit, sa isang iglap po yan, mabilis po yan. So, parang nagnap lang tayo, no? Nagnap lang tayo ng kaunti. Tapos, nasa langit na po tayo. So, hindi po natin dapat katakutan ang kamatayan. Dahil kung alam po natin tayo Kristiyano, sigurado po tayo na tayo mapupunta sa langit. Okay? So, death does not get the last word, but God does. Okay? Pangatlo po, panghuli, balik po tayo sa Isaiah. Kita po natin dito na hindi lang po yung joy, hindi lang po yung eternal life, but meron din pong perfect peace na binibigay po ang Panginoon sa kanyang mga mananampalataya. Okay? So sa verses 21-25, dito po tayo magtatapos sa ating pinag-aaralan. Okay? So verse 21 po, at sila'y nangagtayo ng mga bahay at ang mga yaoy kanilang tatahanan. At sila'y mga uubasan, okay? Vineyard po, mga grapes. At magsisikain ng bunga niyaon. Verse 22, sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan, sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain, sapagkat kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan. At ang aking mga pinili, okay, ang kanyang mga mananampalataya, sa panahon po natin, yun po yung mga Kristiyano. Dahil sa Old Testament po, hindi Kristiyano ang tawag po doon. Believers lang po. Ang aking mga pinili ay mga gagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Okay, verse 23. Sila hindi gagawa ng walang kabuluhan o manganganak man para sa kasakunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. So, ibig sabihin po dito, may perfect peace, no? Ibig sabihin, di katulad po ng panahon po ng mga Israelita, dahil yun po yung direct na application po ng verse na to sa mga Israelita sa panahon po ni Isaias. Nandun po yung mga magtatanim sila o gagawa silang tahanan, pero yung mga invaders po nila, no, yung mga Babylonians, mga Assyrians, Egyptians, Assyrians, no, Syrians, yung mga yon, pag in-invade po yung town nila, masisira po lahat yon, pati mga pananim nila. Pero dito po, sa 1,000 year reign of Jesus Christ, especially sa New Heaven and New Earth, meron pong perfect peace. Okay? Wala na po sila mga kaaway. Okay? And then ito po ang maganda pa, pakinggan po ninyo. At mangyayari na bago sila magsitawag, okay? Nanalangin pa lang po sila, nagsisimula pa lang, ano sabi po dito? Sasagot ako. See, nagsanalangin pa lang sila, sisimula pa silang manalangin. Ang Panginoon, sinasagot na kanilang panalangin. Parang gusto po natin mangyari sa ngayon, no? Na nasa isip pa lang po natin na manalangin tayo, sinasagot na kagad ng Panginoon, answered prayer na right away. Siyempre, nangyayari po rin ngayon, pero sa time po ng millennium, at especially sa New Heaven and New Earth, makikita po natin ang Godhead. Si Jesus, ang Panginoon, ang Diyos Ama at ang Banal na Espiritu. Okay? So, hindi na po kailangan manalangin, especially pag nasa New Heaven, New Earth tayo. Dahil makakausap po natin ng Diyos directly. At sabi pa dito sa 24, samantala sila'y nangagsasalita, aking didinggin. Okay? So, kita po ninyo, no? Nadidinig ka agad ng Panginoon ng panalangin at malalaman natin na naririnig niya. At kasi sasagot ka agad siya. Okay? Ito pa, verse 25. Ang lobo at ang kordero, the wolf and the lamb, ay manginginaing magkasama. Okay? Tandaan po natin, wolf sa lamb, hindi po pwedeng mag-exist yan in one place at a certain time. Dahil yung wolf po, lalapain niya itong mga lambs na to. Pero sabi po dito, sa millennium reign of Jesus Christ, magkasama po yung mga animals na magkaaway. At yung mga animals po magiging tame sila, no? Parang domesticated, mga pambahay, no? Para sila mga pets. At ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. See? Magiging vegetarian ng mga animals, lalo ng lion. Lion po ay talagang, ano yan, carnivores po yan, no? Mga karne ang kinakain nila. Pero ito, kakain siya ng dayami tulad ng mga baka. At alabok ang magiging pagkain ng ahas. So, tandaan po natin yung ahas po is a symbol of the serpent who is Satan. Okay? Ito lang di mangyayari, no? Yung ahas, alabok po ang magiging pagkain niya. Ito po ang um,
humiliating condition po ng ganitong hayop dahil sa ginamit to ni Satanas bilang source ng original sin ni Adam and Eve dahil sa temptation po ng ahas na ito. Okay? But bukod doon, sabi po dito, sila'y hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. So, may perfect peace po. Ito yung tinatawag natin sa Biblia na shalom. Okay? So, dahil magkakaroon po ng security and stability, no? Okay? Hindi na po nila kailangan magkaroon ng mga alarms sa kanilang mga bahay. Okay? Hindi nila kailangan anumang mga bagay dahil meron security and stability na galing po sa Diyos. Pangalawa po, work will be fruitful and fulfilling, no? Di katulad po ngayon, nagtatrabaho po tayo, minsan kulang yung sinasahod natin o kulang pa sa mga bills, sa mga gastusin. Okay? So, very fruitful po ang trabaho. Talagang makakita nila yung prosperity. At hindi lang po yun, satisfying po. Okay? Marami po mga nagtatrabaho sa ngayon, sa mundong ito, nagtatrabaho sila sa mga workplace po nila na hindi nila talaga gusto. Kumbaga wala silang ibang choice. Dahil otherwise, wala silang makakitang ibang trabaho. Pero during the millennium reign, fruitful and fulfilling po ang pagtatrabaho. Pangatlo po, even nature lives in harmony. Okay? Yung po isa sa mga blessing, harmony sa nature, harmony sa mga animals. Okay? So paano natin mapapamuhay po ito? Una-una, let this promise peace anchor your anxious heart. Okay? Ang peace po natin na sinasabi po dito sa ating inaral ay in the future. Pero this should be the source kung meron po tayong anxious heart. Sa Biblia po, dito po sa Philippians 4, 6, and 7, ito po napaka-popular po na verse po ito or passage sa ating Bible. Okay? Sa Filipos po, 4, verses 6 and 7, sabi po ng Biblia, okay? Basahin ko to sa modern na Tagalog kasi medyo malalim yung mga Tagalog kanina. Verses 6 and 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. So, do not worry about anything. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, pag tayo nag-aalinlangan na po, tayo po anxious o nag-aalala, ano po dapat natin gawin? Nagwo-worry po tayo, manalangin po tayo na may kasamang pasasalamat. Verse 7, sabi po, kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siya mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Okay? So itong kapayapaan ito, galing po ito sa Diyos. At ang unang gagwardyahan o babantayan po ng kapayapaan na galing po sa Diyos, the peace that comes from God, ay yung ating puso't isipan. Dahil doon po nagsisimula sa puso natin, sa isipan, nagsisimula ang mga pag-aalala. Okay? Kasi karamihan nga po yung ating mga anxiety, mga worry, minsan wala po talagang basihan yan eh. Dahil natatakot lang tayo sa sinasabi ng mga tao o sa mga mangyayari sa kinabukasan. Pero most of the time, hindi po nangyayari yon. So, instead na mag-worry po tayo, sabi po ng Biblia, manalangin tayo. At pag nanalangin tayo, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan sa ating puso at sa ating isipan. Okay? Hindi maunawaan ng ibang tao yun. Kahit tayo mismo, hindi natin maunawaan. Minsan nagtataka tayo, bakit napakarami kong problema, no? Okay. Pero dahil Kristiyano ako, nagtitiwala kay Kristo, parang walang kwenta yun. Siguro naapektuhan ako for the meantime, pero sa kinabukasan, okay na ako. Dahil alam ko, si Kristo ay nasa akin. Hindi niya ako papabayaan, hindi niya ako iiwanan. Okay? So, yun po maging anchor po sa atin, yung peace po na galing sa Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. Pangalawa, let this peace remind you that chaos around you is temporary. Okay? Gusto po itong sinabi sa Biblia sa Roma 8. Okay? Kung kayo po ay nag-take ng notes, ilagay niyo po itong mga passage na ito. Napaka-importante na balikan po natin ito ulit later on. Okay? Sa verse 17, sabi po ng Biblia, at bilang mga anak, okay? Tayo po yung mga Kristiyano, mga tagapagmana tayo ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa mga anak niya. So, kita po ninyo,
Lahat tayo ng mga Kristiyano, marami pong blessings ang Diyos sa atin. Minsan hindi lang natin napapansin. At tayo'y, sabi po dito, tayo kasama ni Kristo na magmamana ng mga inihanda ng Diyos para sa Kanya. Sapagkat kung magtitiis kayo kasama ni Kristo, sa ngayon po, kailangan po natin magpagtiisan yung kahirapan, yung mga challenges natin, yung mga problema. Sabi po dito, makakasama rin tayo sa kanyang kaluwalhatian. So again, yung kanilang pinag-usapan natin, no? Ngayon po may sorrow tayo, may takot po tayo sa kamatayan, pero alam po natin in the future, i-replace yun ng Panginoon ng kasiyahan, ng kagalakan. At tayo po'y mag-share po tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon, sa glory ng ating Panginoon. Okay? So, this chaos around us is temporary. Okay? At tandaan po natin ang ating buhay sa langit, forever po yon. Walang hangganan po yon. So, isipin lang po ninyo yun. Isipin nyo, temporary lang itong buhay na to. Itong mga paghihirap ko ngayon, I just have to endure it. Endure my hardships. Pagtiisan lang. Dahil yung buhay ko sa langit, forever yun eh. Hindi ko yun pwede i-compare sa buhay ko ngayon sa mundong ito. And then lastly, let the promised peace pull your attention back to the God who brings the true shalom. Ito po sa Old Testament, isa sa mga gusto ko pa rin. Kita po ninyo, dami kong gusto talaga mga verses sa Bible dahil napakaganda po basahin po ang ating Biblia. Sa Isaiah po uli, to verse 26, verses 3 and 4. Sabi po dito, Panginoon, bigyan ninyo ng lubos na kapayapaan ang taong, okay? Sino po yung mga bibigyan ng lubos na kapayapaan? Yung pinatawag ko na true shalom or perfect peace. Ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. See? Ano po yung solusyon para magkaroon ng lubos na kapayapaan? Kahit na po may problema tayo, paano tayo magkakaroon ng inner peace na galing po sa Diyos? Lagi nating iniisip ang Panginoon at nagtitiwala lamang sa Kanya. Verse 4, magtiwala kayong lagi sa Panginoon dahil siya ang ating batong kanlungan magpakailanman. Siya ang rock of refuge. Siya ang mababalingan nyo. Okay? Diba, nagawa na po natin yan siguro many times in our life. Kung ang ang ating mga mahal sa buhay, no? Mga kaibigan po natin. O kahit tayo po, bawat isa sa atin. Hindi po tayo pwedeng magdepende sa bawat isa sa atin na surely na hindi tayo magfe-fail sa ating pagtulong sa bawat isa. Okay? Dahil tao lang po tayo. Pero ang Diyos po, He will never fail. Siya pong ating kanlungan, ang batong kanlungan, magpakailaman. Forever po, no? Kahit kailan, pwede po tayong lumapit sa Kanya. At si Kristo po ang pwede po nating lapitan. Anumang oras, anumang panahon. Kung mahirap man ang dinaranas po natin o maayos ang pamumuhay natin, pwede po natin siyang puntahan. He's only a prayer away, di po ba? Pananalangin lang po ang kailangan at pagtitiwala sa Kanya. So, ito po ang ating konklusyon po, no? Iiwanan po natin ang ating pag-aaral sa Romans 15 verse 13. Okay? Basahin ko po ito sa Tagalog, 15 verse 13. Sa English po, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Okay? So, sa Tagalog po, ito po yung sabi ng Tagalog Bible, verse 13. Nawa, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya rin magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan. See? So, hindi lang pag-asa binibigay sa atin ng Panginoon, kundi kagalakan at kapayapaan. Paano po? Dahil sa inyong pananampalataya. So, importante po yung pananampalataya sa Kanya para makamtan natin yung kagalakan, yung kapayapaan at magkaroon po tayo ng pag-asa sa ating Diyos upang patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, kita po ninyo, yung pinag-aaral natin na sanctification, no? Okay? Yung three aspects ng salvation. Justification, sanctification, saka glorification. Ngayon po, sa panahon po natin, nasa sanctification part po tayo. Ang sanctification part, napaka-importante po ng
role ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit po ang magtutulong sa atin para lumago po tayo sa ating pag-asa, sa ating pananampalataya, sa ating joy, sa ating peace, sa ating Panginoong Yesus. Okay? So magdepende po tayo at mag-surrender po tayo lagi sa Holy Spirit. Kailangan po natin yan para po mamuhay tayo ng matagumpay bilang mga Kristiyano. Okay? So, bago po tayo magtapos, nais ko pong manalangin po sa bawat isa sa atin. Una-una, kayo po mga nakikinig sa amin na kung di pa po kayo nagkakaroon ng relationship kay Jesus Christ, yung personal po, ililid ko po kayo sa panalangin. At yung mga taong Kristiyano na po, ililid ko rin po kayo sa panalangin na patuloy pong lumago ang inyong pag-asa, ang inyong pananampalataya kay Kristo. Upang sa gayon ay kahit na po mahirap ang inyong pamumuhay, maaari pa rin kayong mamuhay ng matagumpay. Yung tinatawag po natin na victorious Christian life. Okay? Tumungo po tayo ng ating mga ulo at ipikit po natin ating mga mata. Panginoon, marami pong tao, malamang ang nakikinig po sa amin sa ngayon, na wala po pong personal relationship kay Kristo sa ang inyong anak na isinugo po ninyo dito sa lupa upang mamatay sa krus at mabuhay na maguli upang maligtas ang mga tao, katulad po namin sa aming mga kasalanan. So kayo po, mga nakikinig po sa amin, kung nais po ninyong tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, sundin po ninyo ang aking panalangin. Panginoon, ako po ay makasalanan. Hindi ko po maaaring iligtas ang aking sarili sa kasalanan. At dahil ako ay makasalanan, ako po ay mapupunta sa impyerno by default. Yun po ang aking destinasyon. Pero naniniwala ako, Panginoon, na si Kristo ay isinugo po ninyo sa lupa upang mamatay sa krus, ilibing at mabuhay na maguli para sa aking mga kasalanan. At nagtitiwala ako sa kanyang ginawa sa krus. At ngayon po, tumatawag ako sa pangalan ni Kristo na iligtas po ako at patawarin po ang aking mga kasalanan. At sa ngayon po, Panginoon, nais ko po magkaroon ng personal relationship sa Kanya. Nais ko po siya maging Panginoon at tagapagligtas. At ino-offer ko po ang aking buhay at gamitin po niyo ako, Panginoong Hesus, upang maging mabuting tagasunod po ninyo at patuloy na ipahayag ang mabuting balita sa aking kapwa-tao. At sa gayon sa mga tao po na Kristiyano na po, nanalangin po ako na kayo po lahat ay patuloy na lumugo sa inyong pananampalataya at kayo po ay magkaroon ng tunay na pag-asa, kagalakan, at kapayapaan na galing lang po sa banal na Espiritu. At ipahayag po ninyo ang mabuting balita. Humingi kayo ng tulong sa ating Panginoon upang kayo po ay patuloy na makapagpahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao sa inyong paligid. Panginoon, sa lahat-lahat po na aming pinag-aralan sa ngayon, salamat po sa inyong kabutihan at katapatan. Nawa, Panginoon, ay patuloy kami lumago, patuloy po ninyong biyayaan kami ng inyong mga pagpapala at tulungan po ninyo kami, Panginoon, na sa darating na Christmas season ay maipahayag po namin sa mga kapwa naming tao na it's not about the gifts, it's not about the festivities, it's not about the materialism, but it's all about Jesus Christ. Maaring hindi po ito yung panahon na si Kristo ay ipinanganak po dito sa mundong ito, but this is the time for all of us to tell them the reason why there's a Christmas, the reason why we need the light of the world, who is ultimately our Lord Jesus Christ. Salamat po muli, Panginoon, at itinatas po namin ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan at sa muling pagkikita po namin sa isang linggo po or Sabado po dito sa North America. Kayo po manguna sa amin sa bawat araw sa darating linggo. Ito pong panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright.